So ito na nga mga kababayan, no, panoorin natin itong naging interview dito kay dating commissioner ng COMELEC at ng COA na si Madam Rowena Guanzon ng isang batikang mamamahayag na si Madam Lucy Cruz Valdez na kung saan mga kababayan ay halatang halata ang pagiging bias nito dahil di umano ay sinasabi niya na maraming mga Pilipino ang may ayaw na makabalik ang mga Duterte sa pwesto. Lalong-lalo na kung manalo pa si Vice President Inday Sara sa pagkapangulo sa taong 2028. Salamat naman at itong eleksyon na itong 2028 ay talagang the will of the people. The will of the people dahil wala nang vote buying. Sana. Okay, what about a Sara Duterte presidency? Because some sectors are also saying change must happen, government must correct itself, but we should make sure that there should be no more Duterte in government. Oh, so ikaw, anong basa mo naman? Sino ba yan nagsasabi na no more Duterte? Maraming ganon. Sa mga protest, ganito ha. Gusto lang- may DDS. Gusto din may naman- church. At saka syempre yung left, di ba? Gusto nila Para wag siyang mahalata na bias siya, na ayaw niya sa mga Duterte, tinuturo niya yung mga DDS, yung mga simbahan, yung mga left di umano. Pero sa totoo lang halata naman na siya yung may ayaw, di ba? naman lang kasi sila presidente. Alam nyo, hindi ba demokrasya ito? Hindi ba ito padamihan ng boto? Oh, galit kayo kay Sara Duterte kasi hindi nyo talaga kaya. Kahit anong gawin nyo, anong ginawa ngayon ng mga congressman. Pinasa ang budget niya without any question. Courtesy na daw. Hina mo kung ano kayo ka. Mga balimbing kayo. Wala pa nga 2027 eh. Lalaro na kayo kasi baka sakaling magpresidente yari kayo. That's how you read it? Yeah. Na pumapwesto na ha, para nakita na nila na nawala na ng poder. Parliamentary courtesy. Bull. Yung impeachment nyo. Yung mga quadcom nyo dyan, mga tawag ng tao, tuwadcom. Alam mo, no other institution of government is so vilified by the people than this House of Representatives. Ang hirap talaga ng Representatives. I caught your word. Tao, wala na talaga silang dangal. Nakakahiya na. Ginoo ko, nakakahiya na. Parang, ano ba yan? Parang ayoko na mag-congressman. Parang, if you have any sense of decency at all, stop! Stop your kickbacks! Di pa kayo nahiya niyan yung mga apo nyo, mga ano nyo, nadadamay yan? Stop it! Kaya ang gusto nyo lang, not another Duterte. Bakit? Gusto nyo, iba? Sino? Sino ang gusto nyo? Yan. Sige, I will answer you, but Yan ang you tanong. answer me now. Sino ba ang gusto nyo para alam ko rin kung sino ang boboto ko? Yes, di ba? Wag. Si Bam Aquino? Not another Aquino. No. Sabi nyo, wala nang dilawan. Oh. Oh, sino? Si Sharon Cuneta. Pwede, di ba? Yung marami talagang ayaw Ayan, ng oh. sarap. Ayun, pinipilit niya talaga, pinipilit niya talaga. Marami daw may ayaw. Di ba? Pinipilit niya. Duterte presidency. Sinong marami? Marami niyan. Ang dami nagsasabi, siyempre, yung mga kaalaban. pero kaya nga, pero yung kung- mga pro-impeachment, Pero di ikaw ba? na rin nagsabi, pag eleksyonin natin ngayon, panalo si Sara. Yes. Would that be a bad thing to No. happen? Why should it be a bad thing? Because they're saying that much of the theft happened during the time of the Where Duterte is it? administration. Then put it there in the investigation. Ito si Madam Lucy Cruz Valdez, sinasabi na nga na they were saying nga eh. Kumbaga ano lang yan, hearsay lang, sabi-sabi. Naniniwala ka at yan ang ginagamit mo kay Madam Rowena Guanzon na matalino pong tao yan at hindi mo yan siya basta-basta pwedeng paniwalain, no, ng mga sabi-sabi. Dahil hahanapan kanya ng ebidensya at kung meron man, bakit walang nagdidemanda? Where is it? Well, ICI pa lang ang mag-establish na. Ah. But we're saying, di ba, moving Alam forward, mo, ang Biglang cambio ka ngayon na biglang ICI pa lang ang Diyos ko po, tapos nagbigay ka na ng ano mo na marami silang mga ganitong ginawa. Tapos
wala ka naman palang personal knowledge. Parang, are we going to vote the same people in Ang hirap government naman na kasi, nakikita ng araw na I'm just mouthing what people are saying. hanapan nyo naman Ginagamit niya yung mga tao. ng corruption ng mga Duterte na hindi nyo muna unahin itong mga congressman ngayon? Tama. Na sure na meron Yan. ng mga Ayan na yung ebidensya na sa mukha nyo na. contractors at engineers na were sinusuka na yung alam nila. Yes. Aba, may witness kayo dyan against Bulong Duterte, why not? Ilagay nyo dyan sa investigation. So naman, kung talagang may kasalanan si Pulong Duterte dyan, bakit hindi nyo kasuhan o ano, di ba? Kasi hirap sa mga Duterte na naman pinapasa yung yung mga kalokohan nyo, mga pagnanakaw nyo sa bayan, naghahanap na naman kayo ng pwede nyong maging body bag. Commission yun, no one should be spared. Di ba? Pero yung Pulong got 51 billion. Abogado po itong si Madam Rowena Guanzon, kaya alam niya na yung ngaw-ngaw ka lang ng ngaw-ngaw, walang mangyayari yan kung wala kang matibay na ebidensya. How much did Romualdez get? Right? But do you trace any flood control funds in his name? Wala, di ba? Except, sabi ni Meow Congressman Kiko Barsaga na wala naman daw baha doon sa Dasmariñas for 20 years. Biglang siya ang caretaker, si Romualdez, ay may flood control funds na. Yun, kasi nga yun ang sinasabi talaga ni Congressman Kiko Barsaga, no, na talaga namang naging famous ngayon dahil nga sa mga naging aksyon niya laban sa katiwalian ng lalong-lalo na itong si Martin Romualdez, no. Dahil ito pa lang si tatay ni Congressman Kiko Barsaga, no. Pido Barsaga ata yun kasi Pids ang tawag ni Madam Rowena Guanzon, no, ay nung pumanaw, ang naging caretaker pala ng DASMA ay si House Speaker Martin Romualdez, no. Dahil siya yung speaker, siya yung mag-take over muna ng district ng Dasmariñas, Cavite. At yun ang nga sinasabi ni Congressman Kiko Barsaga na 2 dekada na silang hindi binabaha dyan sa Dasmariñas, Cavite. Pero simula nung nag-caretaker nga itong si Martin Romualdez, ay bigla na raw silang binabaha ngayon. District ni Pids Barsaga. Pids Sama ko Barsaga. rin yun, Mayor. Sabi ko sa 3 na lang kaming buhay. I was the youngest. Do you think that something will come out of this? Yung talagang real change that's palpable, that's visible, that's Number one, dapat true. yung investigation niya, tuloy niya. So, sama niya si Romualdez kasi bakit si Saldico lang? Hindi naman gagawin niya ni Saldico kung wala yung boss niya. Yes. Di ba? Na bibisigahan lahat at kasuhan lahat. Maganda na yung ginawa ni Secretary Dizon sa DPWH, kinasuhan niya sila. At ng mga engineer doon. Yung lifestyle check niya is really for the purpose of gathering evidence. Diba? Sa mga customs. Bakit hindi niya rin tingnan ng customs? Bakit? Meron ba tayong mga friends yan sa customs na hindi natin pwedeng galawin? Customs. Parang nagpapahiwatig ka na meron siya mga meron. friends. Oo. So, ang ko lang, kung talagang seryoso ang presidente, gawin niya sa lahat ng agencies of government. Kasama na ang customs. So hindi lang DPWH. Ay, hindi. Pero malawakan masyado yan. Kailan natin makikita yan? 3 taon pa naman Kaya pa niya. Kaya pa yan? Isang utos lang yan. Kita mo, isang utos niya lang. Di palit ang speaker. Sabi daw mga congressman, we reiterate our support for the leadership of Romualdez, sabi ng Negros Occidental congressman, except the 2 congressmen Benitez, Javi and Albi. Sa isip-isip ko, parang nakalimutan na mga ito na si BBM ang naglagay sa inyo dyan. Hindi ba BBM money kinampanya nyo dyan against Lenny? Kalimutan nyo na. Kaya I came out in Negros, Digicast, na I support the call of Congressman Albi Benitez to end corruption in the country. Diba? Sabi na, wala. Si Rowena Guanzon, pag naupo yan, mangurakot din yan. Hindi, iupo mo ako. Tingnan mo. Tingnan natin. Di ba?
Kaya nga ako ayaw pa upuin ni Romualdez eh. Alam niya. Maaga pa siguro ako naka-privilege speech dahil alam ko na yung 3%. Eh anong gagawin niyo sa akin pag sinabi ko? Sumi? Privilege.